Pag nabanggit ang buwan ng Pebrero, ay unang pumapasok sa isip ng mga tao ay ang pagdiriwang sa araw ng mga puso. Buwan para sa mga nagmamahalan, subalit hindi na ito ang tatatak sa isip ng mga taong nagmamahal at iniwan ni Johnny Claire Eustaquio Cahilig. Dahil isang araw bago pa man sumapit ang araw ng mga puso, ay natagpuang wala ng buhay ang biktima. At ang masakit pa, ang may kagagawan, ay ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang pagmamahal at ama ng kanyang mga supling. Samahan niyo po akong balikan ang mainit pang balita ng pagkamatay ni Johnny Claire Cahilig. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. Mapapasana all ka na lang talaga pag nakita mo ang mga picture na magka-live-in partner na sila Johnny Claire Cahilig at Roselier o mas kilala sa mga palayo nilang Johnny at Jay. Sabi nga nila, kung may Katniel ay may Johnny J. Si Johnny at Jay unang nagkakilala noong 2011 sa ICCT College Antipolo Campus. Sa kwento na ibinahagi ni Johnny sa kanyang Facebook ay tahimik umano ang kinakasama at nalaman niya lamang ang pangalan nito sa kanilang mga common friends. Una niyang nakilala ito sa bansag na RJ at huli na nang malaman niyang Roselier pala ang tunay nitong pangalan. Tulad ng ibang magkarelasyon ay nagsimula ang dalawa bilang magkaibigan na nagpapalitan ng mga text messages hanggang sa ma-develop at maging magkasintahan. Hindi pa nagtatagal ang relasyon ay naghiwalay sila sa hindi na sinabing kadahilanan. Ayon kay Johnny, tumagal yon ng 7 buwan. Subalit muli siyang niligawan nito hanggang sa muli silang magkaayos at mula noon ay hindi na naghiwalay. Hanggang sa simulan nilang bumuo ng pamilya. Biniyayaan ng dalawa ng dalawang mga supling, isang lalaki at isang babae. Para sa kinabukasan ng kanilang mga anak ay nagtutulungan sila sa paghahanap buhay. Ganun pa man ay hindi naman nawawala ng oras ang dalawa para sa kanilang mga anak. Ayon sa mga kaibigan at nakakakilala sa kanila ay talaga namang kinaiinggitan nila ang relasyon ni Johnny at Jay. Kitang-kita kasi ang kaswitan ng mga ito at bihira din nila ito makitang nag-aaway. Kung mag-aaway man ay agad din namang nagkakaayos. Malimit din makita ang pamilya na kumakain at namamasyal sa tuwing walang trabaho. Kaya naman nakakagulat ang mga balitang kanilang natanggap tungkol sa sinapit ng dalawa. February 13, 2024, isang araw bago sumapit ang araw ng mga puso, ay isang masakit na balita ang kumalat sa social media at naging laman ng mga balita. Ito ay tungkol sa wala ng buhay na katawan ng isang babae na natagpuan sa gilid ng kalsada sa Binangonan, Rizal. Quarry Road! May babae patay! Napahintong ilang mga motorista nang matagpuan ang bangkay ng isang... Ang biktima ay kinilalang ang 31 years old na si Johnny Claire Cahilig. Ito ay positibong kinilala ng kanyang ka-live-in partner na si Roselier Llano. Ayon sa salaysay ng testigong si Eric, pasado alas 7 ng umaga, ay napadaan siya sa Quarry Road sa Barangay Palangoy, Binangonan, Rizal. Nang makita niya ang isang babae sa madamong bahagi ng kalsada, agad naman siyang tumawag ng pulis. Ayon sa Rizal PNP ay hindi taga-roon ang biktima at marahil ay itinapon lamang ito doon. Madilim ang bahaging iyon ng kalsada at wala ding naka-install na CCTV. Intak ang suot na damit ng biktima at nakitaan ito ng isang malaking sugat sa kanyang ulo na sanhi ng pagkakapalo ng isang matigas na bagay. Ang pagkakatagpo sa katawan ay agad na kumalat sa social media at dito ay positibo itong nakilala ng kanyang mga kaanak at maging ng kanyang kinakasama. Ayon kay Roselier Llano, ay huli niyang nakitang buhay ang biktima ng bandang alas 4 ng hapon noong February 12, 2024. Kwento niya ay ipinagluto pa sila nito at pagkatapos ay nagpaalam ito na maghahatid ng pagkain sa kabilang bahay. Bago umalis ay narinig niya pa umano itong nagpaalam sa kanilang panganay na anak na may pupuntahan. Ngunit hindi na ito nakabalik hanggang sa matagpuan na itong wala ng buhay sa Binangonan. Sa isang interview ay may iniwan pa itong mensahe sa pumatay sa kinakasama.
Sa gumawa po nito sa asawa ko, pagbabayaran mo to. Hindi niyo matatakasan to. Sa gumawa po nito sa asawa ko, pagbabayaran mo to. Hindi niyo matatakasan to. Ang kaso ay agad namang itinurn over ng Binangonan PNP sa Antipolo Police. Ayon sa kanila ay una na nilang napansin ang tila kakaibang kinikilos ni Rosilier ng araw na matagpuan ang katawan ni Johnny Claire. At ilan sa mga statement nito ay tila ba hindi ka panipaniwala. Ayon din sa mga kamag-anak ni Johnny ay imposible na umalis ito ng bahay dahil sa hindi nito dala ang kanyang wallet at cellphone. Hanggang sa kusa na nga itong umamin sa kanyang ginawa. Kinabukasan February 14, 2024, habang masayang dinaraos ng mga nag-iibigan ng araw ng mga puso, ay umiiyak naman na sinalaysay ni Rosilier sa harap ng mga abogado sa Antipolo City Prosecutor's Office ang tunay na nangyari kay Johnny Claire. Ayon sa kanyang extrajudicial confession o sinumpaang salaysay, ay nagkaroon sila ng pagtatalo ni Johnny noong gabi ng February 12, 2024 sa kanilang bahay. Ayon kay Rosilier ay mabait na may bahay si Johnny, subalit nang magsimula umano itong magkaroon ng trabaho ay nagbago ang ugali nito. Ito lang po talaga siya nagbago. Simula po nagtrabaho po siya. Natututo lang po siya magsinungaling sa akin. Tapos nanlalamig na rin po siya sa akin. Tapos mantay po na pinuntahan ko po siya sa store niya. Ang sabi po niya, may overtime daw po sila. Pero nung napuntahan ko po doon, wala na po silang overtime, sarado na po yung opisina. Ang ginagawa po nila, mga nagiinuman na lang po doon sa labas. Tapos pagdating ko po, siya pa po yung galit. Tapos nung nakaraang February 3 po, nagpaalam po siya sa akin na pupunta na po siya sa may kabilang bahay po sa mga pinsan niya. Alas 8 po. Ngayon, yung bandang 8:30 po, nagpunta po ako doon sa kabilang bahay. Nalaman ko po na wala naman po siya ron. Kaya ngayon po, tinawagan ko po siya na tinawagan. Mga mahigit 30 ang tawag po yung ginawa ko, hindi po talaga siya sumasagot, pero nagre-ring naman po yung cellphone niya. Ngayon po, ang ginawa ko po nun, hindi po ako pakali. Nag-ikot-ikot po ako, nagpunta po ako sa store nila, hinahanap po siya, pero hindi ko po talaga siya nakita. Tapos bandang mga mag-aalas 11 na, tsaka niya po ako tinawagan, tsaka po nagpasundo. Tapos ganoon na naman po yung reaction niya, siya na naman po yung galit. Hindi lang po isang beses nangyari yun. Tatlo po. Ayon sa kanya, bago ang krimen, ay madalas na silang mag-away at isa sa mga dahilan ay nagsiselo siya sa isa sa mga katrabaho nito. Nagkaroon naman na sila ng sagutan na nauwi sa sakitan at dito ay nahampas niya si Johnny ng bote ng soft drinks na siyang naging dahilan para bumagsak ito sa sahig. Subalit sa halip na tulungan ay sinakal niya ito gamit ang kanyang mga kamay hanggang sa mawalan ito ng buhay. Dahil sa maaga pa ay dinala niya ang katawan nito sa kanilang kwarto. Nang sumapit na ang pasado alas 11 ng gabi ay sinakay niya si Johnny sa kanyang sasakyan bago niya ito itinapon sa madilim na bahagi ng daan. Si Rosilier ay sinampahan ng kasong pagpatay sa Prosecutor's Office ng Antipolo noong February 15, 2024 at pansamantalang nakadetain sa custodial facility ng Antipolo Police Station. Paulit-ulit naman ito na humihingi ng tawad sa pamilya ni Johnny Claire. Ayon sa mga kamag-anak ni Johnny, ay walang kapatawaran ang ginawa ni Jay. Hindi rin sila naniniwala na magagawa ni Johnny ang mga sinasabi nito. Ayon sa mga kaibigan ni Johnny, ay sila lamang ang nakakaalam ng totoo at sinabi nila na hindi ganong klase ng babae si Johnny tulad ng sinasabi ng suspect. Ngunit dahil nga sa wala na, ay hindi na niya kayang ipagtanggol pa ang kanyang sarili. Ayon pa nga sa iba, marahil ay sinasabi lang ito ni Rosilier para bigyang katwiran ng kanyang ginawang pagpatay sa ina ng kanyang mga anak. Si Johnny Claire ang panganay na babae sa magkakapatid. Sila ay tubong barangay Minuyan sa Murcia, Negros Occidental. Bilang panganay na babae ay ito ang nagsilbing breadwinner ng pamilya. Hindi na lamang ito nakapagbigay sa mga kapatid na magkaroon nito ng mga anak. Nagtatrabaho ito bilang marketing assistant sa isang motorcycle trading firm. Ayon sa kanila, pag umuwi ito galing sa trabaho kahit na pagod ay nagagawa pa nitong magluto,
makipaglaro at alagaan ng dalawang anak na 10 years old at 5 years old pa lamang. May mga pagkakataon din umano na hindi ito nagdi-day off dahil sa nanghihinayang ito sa sasahurin na ipapangtustos sa pag-aaral ng dalawang anak. Hindi na rin kasi sapat ang sahod ng kinakasama na nagtatrabaho bilang motor rider taxi. Ang dalawang bata ay nasa pangangalaga ng mga kapatid ni Johnny Claire. Nanawagan naman sila ng tulong para maiuwi ang labi ni Johnny Claire sa Negros Occidental. Wala kasing kakayahan ng pamilya para sa malaking halaga na kakailanganin para maiuwi sa kanilang bayan si Johnny Claire. Talaga namang nakakagulat ang nangyari sa pamilya. Paano na lang kaya matatanggap ng mga bata na ang dahilan ng pagpanaw ng kanilang ina ay ang mismong haligi ng kanilang tahanan. At kahit pa nga makita nila ang masasaya at punong-puno ng kaswitan ng mga larawan ng kanilang mga magulang sa kanilang paglaki, ay mabuburang lahat ng yun ng karumal-dumal na pangyayari. Sa murang edad ay nawalan sila ng ina na gagabay sa kanila sa magulong mundo at nakakulong pa ang lalaking dapat sana ay magsisilbing tagapagtanggol nila sa mga mapang-api. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.